Isang mayamang lalaki ang iniwan ng kanyang kasintahan. Ilang taon ang lumipas, muling nagtagpo sila at siya ngayon ay ina ng quadruplets at nagtangkang angkinin ang kanyang mga anak. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabigla. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mangyaring ibahagi sa mga komento. Saan kayo nanunood? Sana ay magustuhan ninyo ang kwento. Sa bridal suite, iniaayos ni Carmen ang kanyang belo habang ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Anita ay nagsusubok na pahupain ang kanyang nerbiyos. Dapat nagsimula na ang seremonya. Mahal ka ni Pablo, siguro nalilate lang siya dahil tinitiyak niyang perpekto ang lahat, sabi ni Anita na walang tiwala sa kanyang boses. Ramdam ni Carmen na may mali. Hindi kailanman nalilate si Pablo. Habang tinatanaw ang orasan, isang matinding takot ang pumasok sa kanyang puso. Ang bawat tuktok ng orasan ay parang isang habambuhay. Sa wakas, pumasok ang pari na may malungkot na mukha na nagpapatibay sa pinakamalalim na takot ni Carmen. Pasensya na, Miss Carmen, ngunit ipinaalam sa amin na hindi darating si Pablo. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Carmen ng malakas na naging sanhi upang magpatumba ang kanyang mga binti, ngunit nagawa niyang hawakan ang gilid ng isang mesa para magbigay suporta. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, nawasak ang kanyang makeup, siya ay nag-stammer, hindi pwedeng mangyari ito. Siguradong may pagkakamali, ang boses niya ay nanginginig. Tinanggal ang anumang sagot, tumakbo si Carmen palabas ng simbahan na nakakuha ng mga naguguluhang tanaw mula sa mga bisita. Ang kahihiyan ay napakabigat, tanging ang kanyang matinding kalungkutan lamang ang mas malaki. Huminto si Carmen sa paradahan, nagmamadaling naghahanap ng kahit anong senyales ni Pablo, ngunit walang makita. Tumingala siya sa kalangitan, pilit na pinipigilang hindi mapaiyak, ngunit tinalo siya ng mga damdamin ng kahihiyan at kalungkutan. Puno siya ng mga tanong, bakit? Ano bang kasalanan ko upang ito ay mangyari? Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan ng isang pag-uusap nila 2 linggo na ang nakaraan, ang malayo niyang sulyap habang hawak niya ang kamay ni Carmen. Sigurado ka bang gusto mo ito? Tanong ni Pablo. Binasag ang katahimikan. Oo, sagot ni Carmen, naguguluhan. Mahal natin ang isa't isa, tama? Nagatubili si Pablo bago magbigay ng isang malabong ngiti, na ngayon ay napagtanto ni Carmen na ito pala ay isang senyales na hindi niya napansin. Sa kasalukuyan, nakaupo si Carmen sa gilid ng kalsada. Ang kanyang wedding dress ay nakalatag sa paligid niya. Habang tahimik na dumadaloy ang kanyang mga luha, ang bigat ng kanyang kahihiyan at kalungkutan ay tila hindi malalagpasan. Nais niyang mawala na lamang. Hindi nakikita sa kabila ng kalsada, nakaupo si Pablo sa kanyang kotse, pinagmamasdan siya. Nagkakamali siya ng hawak ng kanyang telepono at ang mga payo ng kanyang ina kamakailan ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi tama ang kasal na ito para sa iyo, Pablo. Isipin mo ang iyong hinaharap. Tiisin lang, tiyak na mabibigo ito. Tumingin siya sa ibang direksyon. Ang konsensya ay tumaas sa kanya. Naiintindihan niya ang bigat ng kanyang ginawa, ngunit wala siyang lakas ng loob upang harapin si Carmen o upang matugunan ang mga inaasahan sa kanya. Pinunasan ni Carmen ang kanyang mga luha, huminga ng malalim at nagpasya, magpapatuloy siya. Ayaw niyang makita bilang isang biktima. Samantala, si Pablo ay nanatiling nakatago sa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Alam na ang insidenteng ito ang magmamarka ng simula ng isang hindi maiiwasang pagbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan ng nasirang kasal, umalis si Carmen mula sa syudad. Umalis siya ng walang pamamaalam, nang hindi nagbigay ng anumang paliwanag o humarap sa anumang komprontasyon. Pumasok siya sa isang bus na papuntang kahit saan maliban doon, tinatalikuran ng lahat at ang lahat.
Sa bawat milya na tinatahak ng bus, ang mga pangyayari ng nakaraang araw ay tila nagpapabigat sa kanya, ngunit determinado siya na magpatuloy, walang balikan. Ang mga unang buwan ay mahirap. Nakahanap si Carmen ng isang simpleng kwarto sa isang bayan na hindi niya kilala. Nakahanap ng trabaho sa isang lokal na kafe at nagsikap araw-araw upang buuin muli ang kanyang buhay. Ngunit ang natirang sakit at pakiramdam ng pagkatalo ay madalas na labis. Ngunit nang magsimula ng magmukhang lahat ay magwawala, isang nakakagulat na twist ng tadhana ang naghihintay sa kanya na magbabago sa kanyang buhay sa mga paraang hindi niya inaasahan. 2 buwan matapos ang pagkasira ng kasal, nakakaranas si Carmen ng mga hindi pangkaraniwang sintomas, morning sickness, labis na pagkapagod at isang kabuuang pakiramdam ng pagbabago. Una, inisip niyang ang mga sinyalis na ito ay dulot ng stress at mga kamakailang pagbabago sa buhay. Ngunit sa huli, nagpasya siyang kumpirmahin ang kanyang hinala sa pamamagitan ng pregnancy test mula sa isang parmasya. Sa katahimikan ng kanyang maliit na banyo, ang resulta ng test ay positibo na nagdulot ng isang malakas na pag-ikot ng kanyang mga emosyon, takot at kaligayahan. Bagaman nakakatakot ang pananagutan ng pagpapalaki ng anak ng mag-isa, nang walang malapit na suporta, nakaramdam din si Carmen ng isang bagong layunin. Ang batang ito ay kumakatawan sa isang bagong simula, isang dahilan upang magpatuloy. Sa mga sumunod na araw, nag-ayos si Carmen ng isang check-up sa doktor. Unti-unting tinanggap ang kanyang kondisyon. Ngunit wala ni isa man ang makakapaghanda sa kanya para sa revelation ng doktor sa oras ng ultrasound. Habang ngumiti ang doktor, inihayag niya, "Binabati kita, Carmen, ikaw ay ina ng 4 na sanggol." Naguguluhan, binalikan ni Carmen ang sinabi, 4? Oo, quadruplets, ang tahimik na sagot ng doktor. Tinutukso at nahihirapan sa mga ibig sabihin nito, nagtanong si Carmen, "Kaya ko ba ito?" Mas lumawak ang ngiti ng doktor. Laging nakakakita ng paraan ang mga ina. Ang kamanghamanghang balitang ito ay nangangahulugang kailangang gumawa si Carmen ng malalaking pagbabago. Ang kanyang maliit na kwarto ay hindi na akma. Gamit ang mga naipon niyang kita mula sa kafe, nakapagrenta siya ng isang simpleng bahay sa laylayan ng bayan, simple ngunit sapat para sa kanyang lumalaking pamilya. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, lumalawak din ang paghanga ng mga tao sa paligid niya. Buntis ng quadruplets. Patuloy si Carmen sa pagtatrabaho ng masigasig, hinahati ang oras sa mga pagbisita sa doktor, trabaho at ang paghahanda ng kanyang bagong tahanan. Kahit na may patuloy na pag-usad, may mga gabi na puno ng luha at pagdududa. Partikular na tungkol sa kung aling kay Pablo ang magmamalasakit kung malaman niya. Ngunit palagi niyang tinatanggal ang ganitong mga kaisipan, nakatutok sa paghahanda para sa pagdating ng kanyang mga anak. Ang lakas ng loob ni Carmen ay lalong tumibay sa pagsilang ng kanyang mga quadruplets. Bagaman mahirap ang panganganak, ang paghahawak sa bawat sanggol ay nagdulot sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pagmamahal na nagwakas sa anumang natitirang takot. Desidido siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanila. 5 taon ang lumipas at ang buhay ni Carmen ay naging isang masalimuot at masayang kaguluhan bilang isang solong ina ng 4 na magkaibang batang lalaki. Si Manuel, ang mapanuring bata, si Samuel, ang malambing, si Ernesto, ang komedyante, at si Ronald, ang maliit na tagapag-organisa. Ang kanyang bahay ay isang masiglang halo ng tawanan at kalat. Kahit na exhausted siya mula sa pagkakaroon ng maraming trabaho para matustusan sila, nakahanap si Carmen ng malalim na kasiyahan sa mga ngiti ng kanyang mga anak. Bawat isa ay isang ilaw na nagpapatuloy sa kanya sa lahat ng pagsubok.
Sa isang tila normal na hapon sa parke, nagbigay ng isang hindi inaasahang pangyayari ang buhay kay Carmen. Tumibok ang kanyang puso nang mabilis nang makilala niyang si Pablo ay nakaupo sa isang bench malapit sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman niyang parang huminto ang oras. Nagbago ang ekspresyon ni Pablo habang pinagmamasdan ang 4 na batang lalaki na naglalaro. Napansin ang hindi maikakailang pagkakahawig nila sa kanya. Ang pagkikita na matagal nang kinatatakutan ni Carmen ay biglang naging totoo na gaganap sa kanyang harapan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Carmen at alam niyang kailangan niyang umalis agad bago pa siya lapitan ni Pablo. Pinag-isa ang kanyang tapang, tinawag niya ang kanyang mga anak. Manuel, Samuel, Ernesto, Ronald, tara na, oras na para umuwi. Ang kanyang boses ay may bahid ng bahagyang panginginig. Nag-aatubili na nagsimulang mag-ipon ang mga bata ng kanilang mga laruan, bagamat nakiusap sila ng ilang minutong paglalaro pa. Ngunit habang si Carmen ay naghahanda na upang patagilid ang kanyang mga anak, narinig niya ang boses ni Pablo mula sa likod. Carmen. Nagtigas ang kanyang katawan. Ang boses na iyon ay may dala pa ring pamilyar na bigat, puno ng pagdududa na nagbigay sanhi sa pagduduwal ng kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang nilingon siya. Ang titig ni Pablo ay matalim at puno ng halong gulat at hindi paniniwala. Pablo, sagot niya. Ang pagtatangka niyang magpakita ng hindi pag-aalala ay nawala ng lakas. Ang mga mata ni Pablo, puno ng tanong, ay gumalaw mula sa kanya patungo sa mga bata. Sila ba ang mga anak mo? Tanong niya. Itinuturo ang mga bata na abala pa sa paglalaro ng kanilang mga laruan. Tumigil si Carmen, naramdaman ang init sa kanyang mga pisngi. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang pag-uusap na ito. Oo, sila ang mga anak ko, sagot niya, na nagsusumikap upang panatilihing matatag ang kanyang boses. Lumapit si Pablo, ang kanyang mga mata ay gumagalaw mula sa kanya patungo sa mga bata habang tinutulungan ang sarili na maunawaan ang balita. Magkakaedad na ba sila? Tanong niya, bagamat halata na ang sagot. 5 taon, sagot ni Carmen. Ang boses niya ay may bahid ng kalungkutan. Ang mukha ni Pablo ay nagbago para bang siya'y tinamaan, nahirapan mag-isip. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, bumulong siya. Sila ba ay akin? Ang tanong na iyon ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Inihanda ni Carmen ang kanyang sarili sa sandaling ito, ngunit natagpuan niya ang sarili na nahihirapan sa paghahanap ng tamang mga salita. Napagpasyahan niyang ang tanging daan ay ang pagiging tapat. Kaya't sinabi niya, "Oh, Pablo, sila ang iyo." Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, nadama ang bigat ng bawat salitang sinabi. Hinaplos ni Pablo ang kanyang buhok, isang galaw ng nerbiyos na matagal nang naaalala ni Carmen. Tumingin siya pabalik sa mga bata na ngayon ay tinitingnan silang may kuryosidad, nararamdaman ang bigat ng pag-uusap. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ang boses ni Pablo ay puno ng galit at sakit. "Iniwan mo ako, Pablo," sagot ni Carmen. Ang kanyang mga braso ay nakapaloob sa kanyang katawan bilang isang depensa. "Umalis ka nang walang paliwanag. Nag-iisa ako, nahihiya at buntis. Ano ang inaasahan mong gawin ko?" Ang kanyang boses, matatag ngunit may bahid ng kahinaan, ay nagpapahayag ng kalaliman ng kanyang dinanas. Habang nakatayo sila roon, ang distansya sa pagitan nila ay higit pa sa pisikal. Ito ay isang malaking agwat na puno ng mga taon ng sakit, hindi pagkakaintindihan, at ang buhay na sanay kanilang pinili. Si Pablo, pansamantalang nawalan ng mga salita, kumindat ng ilang beses ngunit nanatiling tahimik. Alam niyang may dahilan si Carmen upang magalit. Iniwan niya ito ng walang paliwanag, kaya't wala siyang maipagdepensa. "Kailangan ko silang makilala," sabi niya sa wakas, na binasag ang matinding katahimikan.
Automatikong umatras si Carmen. Hindi ganun kadali, Pablo. Hindi nila alam kung sino ka. At bakit hindi? Ako ang ama nila! Tumataas ang boses ni Pablo, puno ng inis at kaunting desperasyon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Carmen at ang sarili niyang boses ay naging matalim bilang sagot. Ama, wala kang kaalam-alam tungkol sa pagiging ama, Pablo. Hindi ka nandyan noong mga walang katapusang gabi na mag-isa ako, natatakot kung paano kami makakaligtas, o noong mga araw na magkasunod na inaalagaan ko ang 4 na bagong silang na bata mag-isa. Ama? Tawa na lang, Ania. Ang mga salita ni Carmen ay tumama kay Pablo. Ang realidad ay tumama ng malakas, ngunit pinanatili niya ang kanyang posisyon. Alam ko na nagkamali ako, pero hindi nito binabago ang katotohanan na sila ay mga anak ko rin. May karapatan akong makilala sila. Karapatan? Ang pagtawa ni Carmen ay may kabuntot na pagkabitter. Pinabayaran mo na ang lahat ng karapatan mo nung iniwan mo akong nakatayo mag-isa sa kasal na walang paliwanag. Habang nagpatuloy ang matinding pagtatalo ng mga matatanda, si Manuel na laging mausisa ay lumapit at hinila ang damit ni Carmen. Mami, sino ang lalaking ito? Tanong niya na nakatingin sa kanya ng malalaking mata, inosente. Lalong lumubog ang puso ni Carmen. Bago siya makapagsalita, yumuko si Pablo sa antas ni Manuel. Ang ekspresyon niya ay naging malambot. Kamusta, champ? Ang pangalan ko ay Pablo. Pagpapakilala niya, nagalok ng isang maliit at hindi tiyak na ngiti. Tinutok ni Manuel ang kanyang ulo, nagmamasid sa estranghero ng may interes. Kilalang kilala mo ba si Mami? Tanong niya. Malumanay na tumawa si Pablo, dumungaw kay Carmen bago sumagot, "Oo, kilala ko ang mami mo ng mabuti." Huminga ng malalim si Carmen, mahinahong itinulak si Manuel. Maglaro ka na sa mga kapatid mo, sweetheart. Nandyan lang si Mami mamaya. Nang may kabuntuan, bumalik si Manuel sa kanyang mga kapatid. Iniwan si Carmen upang muling harapin si Pablo. Hindi mo pwedeng basta-basta dumating at mag-expect na okay na lahat. Matigas niyang sinabi, hindi ganun ang ganitong bagay. Pumaluktot ang ulo ni Pablo, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi ako narito upang magkunwaring maibabalik natin ang nakaraan, pero hindi na ako aalis ngayon, Carmen. Isang takot na pakiramdam ang dumaloy kay Carmen nang matanto ang kahirapan ng sitwasyon. Pagkatapos ng gabing iyon, matapos ayusin ang kanyang mga anak sa kama, mabilis na nagtakbo ang mga kaisipan ni Carmen sa mga implikasyon ng pagbabalik ni Pablo. Samantala, si Pablo ay nakaupo sa kanyang magarang apartment, nakatingin sa bintana. Ang mga iniisip niya ay umiikot pa rin sa mga pangyayari ng araw na iyon kay Carmen at sa kanilang mga anak. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na magbago at gumawa ng mga hakbang upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ilang araw pagkatapos, muling dumating si Pablo sa harap ng pintuan ni Carmen. Ang kanyang tindig ay mas matatag. "Carmen, kailangan nating mag-usap," mariing sabi niya. "Wala tayong dapat pag-usapan, Pablo," sagot ni Carmen. Ang kanyang mga braso ay nakapaloob sa kanyang katawan bilang proteksyon. "Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap." Nagmatigas si Pablo. Ang hangin ay puno ng tensyon. Isang malinaw na senyales na hindi na maiiwasan ang kanilang pag-uusap. Di nagtagal, dumaan si Manuel sa pasilyo. Ang mukha nito ay nagningning. Mami, ang lalaking galing sa parke. Nagpakita si Carmen ng pilit ng ngiti. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang anak, ngunit si Pablo ang unang kumilos. "Kamusta, champ?" sabi niya. Yumuko upang makipag-eye contact kay Manuel. Naguluhan si Manuel, ngunit interesado, ngunit mabilis na nag-intervene si Carmen. "Manuel, bumalik ka na sa iyong kwarto, honey. Mami ay susunod doon." Mahigpit niyang iniutos. Pagkatapos umalis ni Manuel,
Bumalik si Carmen kay Pablo, ang kanyang pagkabigo ay kitang-kita. Hindi mo pwedeng basta pumunta dito at magsimula ng makipag-usap sa kanila. Carmen, mga anak ko sila. May karapatan akong makilala sila. Maring sagot ni Pablo, ang boses niya ay matatag at determinado. Ang sagot ni Carmen ay puno ng kapaitan at determinasyon. Nawala mo na ang karapatang iyon nang iniwan mo ako sa altar, Pablo. Ako ang nawalan ng tulog, ang nagbigay sakripisyo para sa mga batang ito. At ngayon, bigla ka na lang lumitaw, nag-aakalang makakapasok ka muli sa buhay nila na parang walang nangyari. Malalim na huminga si Pablo, halatang nahihirapan upang panatilihing kalmado ang sarili. Naiintindihan niyang may batayan ang mga paratang ni Carmen, ngunit nararamdaman niyang kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga anak niya. Alam ko na nagkamali ako. Hindi ko pinapalusot ang mga ginawa ko, pero sila rin ang mga anak ko. Naramdaman ni Carmen ang pagkakasakit sa kanyang puso. Gusto niyang protektahan ang mga anak mula sa anumang posibleng sakit, ngunit natutunan niyang hindi madali magbago si Pablo. Ano ba talaga ang gusto mo, Pablo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagod. Gusto kong makilala sila, makasama sila. Masama ba yon? Ang pakiusap ni Pablo ay tila tapat. Oh, masama, sagot ni Carmen. Wala silang kaalam-alam kung sino ka at hindi ko papayagan na guluhin mo ang buhay nila ng ganun-ganun lang. Tumigil si Pablo at ang susunod niyang mga salita ay dumaan na parang yelo kay Carmen. Kung hindi mo ako papayagan, dadalhin ko ito sa korte. Ang pagbabanta ay nanatili sa hangin kahit na umalis na si Pablo. Malinaw na ipinaabot niya na kung hindi papayagan ni Carmen na maisama siya sa buhay ng mga bata, gagamitin niya ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan. Nahihirapan si Carmen na manatiling kalmado. Iniiwasan ang mga hinaharap na hamon sa korte. Hindi nagtagal matapos ang kanilang pagtatalo, nakatanggap si Carmen ng subpena mula sa korte. Isinasampal ni Pablo ang kasong joint custody. Nagulat at nagalit si Carmen sa kanyang kapalaluan pagkatapos ng ilang taon ng pagkawala. Kaya't naghanap siya ng legal na payo mula kay Teresa, isang matalik na kaibigan at batikang abogada. Nasa maliit na kusina ni Carmen, nagplano sila ng hakbang na gagawin. Kailangan nating harapin ang realidad, Carmen. May kakayahan siyang magbigay ng mas magandang buhay para sa mga bata at malakas ang kanyang legal na koponan. Ngunit ikaw ang naging kanilang gabay, ang tagapag-alaga mula pa sa unang araw. Maingat na binasa ni Teresa ang dokumento. Paano kung hindi sapat iyon? Nanginginig na tanong ni Carmen habang hawak ang tasa ng kape. Titiyakin natin na sapat ito. Lalaban tayo ng buong lakas, tiniyak ni Teresa. Kokolekta tayo ng mga ebidensya at testimonya. Kailangan nating ipakita na ikaw ang pinakamahusay na tao upang magpatuloy sa pagpapalaki sa kanila. Bagaman nakumbinsi, dama pa rin ni Carmen ang matinding presyon ng papalapit na laban sa korte. Determinado siya na protektahan ang mga anak niya sa kahit anong halaga. Dumating ang araw ng preliminary hearing. Si Carmen, kasama si Teresa, ay humarap kay Pablo at sa kanyang legal na koponan sa korte. Sa kanyang pagkabigla, naroon din si Marisol, ang fiancé ni Pablo, na mukhang komportable sa takbo ng mga pangyayari. Ipinaglaban ng abogado ni Pablo na kaya niyang magbigay ng mas matatag at mas magandang buhay para sa mga bata, na ipinakita ang kanyang kakayahan sa pinansyal at mga resources. Nakinig si Carmen, ang puso niya ay umiigting sa mga matalim at maayos na argumento na naglalantad ng isang buhay na malayo sa realidad ng kanyang at ng mga anak niya. Nang dumating ang turno ni Teresa, nagsalita siya ng buong tapang. Your Honor, ang aking kliyente ay mag-isa na nagpalaki sa kanyang mga anak sa kabila ng mga matinding pagsubok.
Pinalaki sila ng may walang kondisyong pagmamahal at walang kapantay na dedikasyon, ipinaglaban ni Teresa. Habang si G. Pablo ay may mga pinansyal na kakayahan, si Ginang Carmen ay nakabuo ng isang hindi mapapalitang emosyonal na ugnayan sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga taon ng aktibong pangangalaga. Pinakinggan ng hukom ang magkabilang panig at nagpasya na kinakailangan pa ng mas malalim na investigasyon. Inutusan niyang magsagawa ng social worker ng pagsusuri sa kalagayan ng buhay sa parehong tahanan ni Carmen at Pablo bago gumawa ng anumang pinal na desisyon. Matapos ang session, nagpunta si Pablo kay Carmen sa pasilyo ng korte upang subukang magkasundo. Hindi ko gustong kunin sila sa iyo, Carmen. Gusto ko lang makilahok sa buhay nila, mariing sinabi niya. Ang ekspresyon ay pagod ngunit matatag. Ang kapal mo matapos mong dalhin kami sa korte, sagot ni Carmen. Ang galit ay lumalabas sa kanyang mga mata. Sumama si Marisol kay Pablo at sumingit ng maayos. Gusto lang namin ang pinakamahusay para sa mga bata. Sumabog ang pagka-frustrate ni Carmen. Kailangan nila ng katatagan at pagmamahal, mga katangiang ibinibigay ko sa kanila. Wala akong kailangan na payo mula sa iyo, Marisol. Sa mga salitang iyon, lumabas si Carmen. Ang kanyang determinasyon ay tumibay, ngunit hindi niya maalis ang takot na dulot ng hinaharap na labang legal. Habang lumipas ang mga araw, ang atmosfera ay lalong naging tensyonado. Ang paglahok ni Marisol ay naging mas halata. Sa simula, siya ay dumadalo sa iba't ibang mga school functions na isinusuong ng mga bata, laging nakaayos ng maayos, nakikipag-usap ng magaan sa ibang mga magulang at nakikisalamuha sa mga guro. Kalaunan, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan na nagsasabing si Carmen ay hindi nakakayang tuparin ang kanyang tungkuling pagiging ina, isang akusasyong posibleng isinusuong ni Marisol. Ngayon, para sa konting kasiyahan para sa mga naghuhukay ng higit pa sa mga ulo ng balita, mag-type ng pizza sa mga komento, tanging ang mga nakabasa na ng ganitong kabuuan ang makakaintindi. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Napalala ang sitwasyon nang umabot sa mga balita ang mga tsismis. Lumabas ang mga kwento na ipinapakita si Pablo bilang isang masigasig na ama na nagtatangkang makipag-ugnayan muli sa kanyang mga anak, habang ipinapakita si Carmen bilang isang matigas na ina na tumanggi sa pag-share ng kustodiya. Naranasan ni Carmen ang matinding panghuhusga ng publiko, ngunit nanatiling determinado. Sa kabilang banda, napansin ni Teresa na ang pakikialam ni Marisol ay higit pa sa simpleng tsismis. Sa isang pag-uusap kay Carmen, ipinaabot niya ang kanyang mga alalahanin. Hindi lang basta suportado ang papel ni Marisol, gusto niyang makinabang sa iyong pagkatalo. Hindi ito nakikita ni Pablo, pero pinaplano niya ang lahat upang matiyak na mawawala ka sa buhay ng mga bata, babala ni Teresa. Sinusuggest mo ba na may iba pa siyang agenda? Tanong ni Carmen, naguguluhan. Oo, gusto niyang tanggalin ka ng buo upang makuha ang kumpletong impluensya kay Pablo. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, kundi sa dominasyon, matigas na sagot ni Teresa. Naintindihan ni Carmen na tama si Teresa. Si Marisol ay isang tunay na banta, at ang pagpapalampas sa kanya ay maaaring magdulot ng masamang resulta. Ang pagbisita ng social worker ay nagdagdag pa sa tensyon. Maingat na inihanda ni Carmen ang kanyang bahay upang ipakita ang masigasig at masayang kapaligiran na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Habang ang social worker ay nakikipag-usap sa mga bata, malaya nilang ipinaliwanag ang kanilang araw-araw na buhay, ang kanilang paglalaro at ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang ina. Mukhang humanga ang social worker sa dedikasyon ni Carmen. Ngunit alam ni Carmen na bibisita rin ang social worker sa bahay ni Pablo. Sa kabaligtaran, maingat na inayos ni Marisol ang bahay ni Pablo upang maging perpekto.
Ang kwarto ng mga bata ay maayos na maayos, puno ng mga marangyang laruan na hindi pamilyar sa mga bata. Sinubukan ni Pablo na magmukhang komportable sa interview, ngunit ang pilit na ugali ni Marisol at ang mga scripted na sagot niya ay hindi nakatakas sa pansin ng social worker na nagbigay daan sa mga pagdududa. Nang dumating ang ulat mula sa pagsusuri, hindi ito nagbigay ng tiyak na hatol, ngunit naramdaman ni Carmen na siya ay may bahagyang tagumpay dahil nagsimula nang lumabas ang tunay na kalikasan ni Marisol. Gayunpaman, patuloy ang pressure. Patuloy na ipinagpapilitan ni Pablo ang kanyang kagustuhan na manatiling kasali sa buhay ng mga bata habang patuloy si Marisol sa kanyang pagsisikap na guluhin si Carmen. Wala pang resolusyon ng alitan at si Carmen ay naghanda pa para sa isang patuloy na laban upang protektahan ang kanyang mga anak. Dumating ang araw ng paglilitis at si Carmen ay nagdaos ng isang magdamag ng pagkabahala tungkol sa hinaharap ng kanyang mga anak at ang mga posibleng resulta. Nang makarating sa korte kasama si Teresa sa kanyang tabi, huminga si Carmen ng malalim nang makita ang mataong hukuman. Maraming mata ang nakatuon sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi pwedeng magpakita ng kahinaan. Sa kabilang dako ng kwarto, si Pablo ay nakaupo kasama si Marisol at ang kanyang abogado. Mukhang kalmado, ngunit naramdaman ni Carmen ang kanyang pag-aalala. Si Marisol sa kabilang banda ay naglalabas ng tiwala. Ang kanyang postura at titig ay parang nagpapahayag ng kanyang unang tagumpay. Sinimulan ng hukom ang sesyon sa pagsusuri sa ulat ng social worker. Matamang nakinig si Carmen habang ipinaglalaban ni Teresa ang depensa na binibigyang diin ang mga taon ng walang kapantay na dedikasyon ni Carmen bilang isang solong magulang, isang kwento ng sakripisyo at walang hangganang pagmamahal ng isang ina, isang katotohanan na mahal ni Carmen. Habang ipinapresenta ng abogado ni Pablo ang kanyang kaso, binigyang diin niya ang kakayahan ni Pablo sa pinansyal at ang mga resources. Ipinapakita ang isang buhay ng katatagan at mga oportunidad para sa mga bata. Isang uri ng pamumuhay na sa tingin niya ay hindi kayang ibigay ni Carmen sa parehong antas. Ramdam ni Carmen ang higpit sa kanyang lalamunan habang nakikinig. Inamin niyang ang argumento ni Pablo ay may bisa, ngunit naniniwala siya na ang malalim na emosyonal na koneksyon na mayroon siya sa kanyang mga anak ay hindi kayang palitan ng kahit anong halaga ng pera. Nang dumating ang oras na tatawagin si Pablo para sa cross-examination, tumayo si Teresa, inayos ang kanyang blazer na may tiyak na layunin. Nagsimula siya sa mga matalim na tanong. Ginoong Pablo, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo iniwan si Carmen 5 taon na ang nakalipas? Tumigil si Pablo, ang katahimikan sa loob ng korte ay tumagal bago siya nagsalita. Ang aking ina, siya ang nagpilit sa akin na hindi tamang panahon. Naniniwala siya na isang pagkakamali ang kasal at kailangan kong unahin ang aking karera. Nagdulot ng mga bulong-bulungan ng sagot sa mga tao sa paligid na nagpapakita ng gulat mula sa mga naroroon. Ang mga pisngi ni Carmen ay nag-alab ng kahihiyan habang ang aminin ni Pablo ay nagpatibay ng kanyang hinala na hindi ganap na kanya ang desisyon. Nagpatuloy si Teresa nang hindi nagatubili. Ibig mong sabihin, iniwan mo si Carmen sa altar dahil sa impluensya ng iyong ina, tama ba? Malalim na huminga si Pablo, kitang-kita ang kanyang hindi komportabling pakiramdam. Oo, pero ang huling desisyon ay akin, sinunod ko ang kanyang payo. Tinutok ni Teresa ang kanyang mga mata kay Pablo bago magpatuloy. At si Marisol, may kinalaman ba siya sa desisyon na yon? Nagulat si Pablo, tumingin kay Marisol na nagtatago ng ekspresyon, bagamat may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Umiling siya. Hindi, wala si Marisol sa desisyon.
Bumalik si Teresa sa kanyang pwesto, ngunit ramdam ni Carmen na may mas malalim na kwento, lalo na tila hindi pa natatapos ang pagkakasangkot ni Marisol na nagbigay ng hindi malutas na tanong sa loob ng korte. Nang dumating ang oras para si Carmen ay magsalita sa harap ng hukuman, ang aura ng kwarto ay bahagyang naging malumanay. Ikinuwento ni Carmen ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang solo na paglalakbay sa pagpapalaki ng mga bata at ang walang hanggang pagmamahal niya sa mga ito. Inialay ko ang sarili ko upang magbigay ng masaya at ligtas na buhay para sa mga anak ko. Bagamat wala akong marami, ibinigay ko ang lahat para sa kanila. Sila ang aking motibasyon araw-araw. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng luha sa maraming tao sa loob ng korte, pati na rin kay Pablo na halatang apektado. Samantala, si Marisol ay nagbulong ng mabilisan sa abogado ni Pablo. Ang kanyang kaba ay kitang-kita. Matapos ang isang tensyonadong sandali, nagdesisyon ang hukom na magbigay ng recess. Pagkatapos ng recess, tinawag ni Teresa ang isang bagong saksi na nagbigay ng sorpresa sa lahat. Pumasok sa korte ang pinto at nakita si Jennifer, ang matagal ng katulong sa bahay ng pamilya ni Pablo, na pumasok na may saksi ng isang tungkod, ngunit determinado ang postura. Halata ang kaba ni Pablo at si Marisol ay umiwas ng tingin. Inupuan ni Jennifer ang witness stand at nagsimula niyang ikwento ang kanyang 2 dekada sa serbisyo ng pamilya. Ang kanyang testimonya ay matatag at may malalim na epekto. Si Pablo ang pinangunahan ng kanyang ina sa lahat. Pinilit siya ng kanyang ina na ang pagiging asawa ni Carmen ay hindi angkop sa kanilang pamilya. Ginagamit ang kanyang takot na ang kasal ay makakasira sa kanyang karera at na walang sapat na sosyal na katayuan si Carmen. Ang mga revelasyon sa loob ng korte ay nag-iwan ng malalim na epekto. Ang puso ni Carmen ay lumubog habang ikinukwento ni Jennifer ang kanyang mga karanasan. Kahit na may mga hinala na siya noon, ang patunay ng mga katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa inaasahan. Nagpatuloy si Jennifer sa kanyang testimonya at hindi lamang ang kontrol ng ina ni Pablo ang kanyang ibinunyag, kundi pati na rin ang partisipasyon ni Marisol. Kasali si Marisol, sinabi ni Jennifer. Malapit siya kay Pablo's nanay at aktibong hinikayat siya na maglayo kay Carmen. Ang korte ay napuno ng mga bulong-bulungan habang napatingin si Pablo kay Marisol sa pagkabigla. Nang tumayo si Marisol upang magtanggol, sumigaw ng, "Hindi totoo iyan. Kinailangan pang makialam ng hukom upang muling magtakda ng kaayusan." Si Pablo na naguguluhan ay tahimik na nagtangkang tanungin si Marisol, "Alam mo ba ito?" Ang tono niya, bagamat mahinahon, ay puno ng pagkabigo. Bumagsak ang pagtatangkang pagtanggi ni Marisol. Ang kanyang kaba ay nagsalita ng higit pa sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng pagpapawalang bisa ng saksi, nagdesisyon ang hukom na magbigay ng recess na nag-iwan sa lahat upang pagnilayan ang mga ibinunyag. Umalis si Carmen kasama si Jennifer. Ang mga emosyon niya ay magkahalong saya at sakit habang iniisip ang mga taon ng pagsubok na ngayon ay ipinahayag na sa publiko. Ngunit alam niyang ang laban ay malayo pa sa katapusan. Sa labas ng korte, si Pablo ay mukhang lugmok. Ang mga revelations ay tunay na yumanig sa kanyang mundo. Sa kabila ng mga pagtatangkang aliwin siya ni Marisol, itinakwil siya ni Pablo. Kitang-kita ang pagkabasag ng kanyang tiwala. Nakarinig si Carmen ng kanilang mainit na palitan ng salita habang siya ay umalis. Ang hidwaan sa pagitan nila ay hindi na maitatago. Sa mga araw pagkatapos ng matinding drama sa korte, nagsimula magbago ang ugali ni Pablo. Naging mas seryoso siya sa pakikisalamuha sa mga anak, sa kanilang mga supervised visits. Nagdala ng mga regalo na hindi magarbo ngunit thoughtful. Nagbigay siya ng mga bagay na tumutugma sa interes ng bawat bata.
Ang paboritong libro ni Manuel, isang soccer ball para kay Ernesto, mga colored pencils para kay Samuel, at isang puzzle para kay Ronald. Bagamat nag-aalinlangan sa simula, unti-unting nagbukas ang puso ng mga bata sa mga tapat na pagsusumikap ni Pablo. Aktibo siyang nakilahok sa kanilang mga aktibidad mula sa mga puzzle sa sahig hanggang sa mga session ng pagguhit. Ang kanilang tawanan ay umabot sa himpapawid. Si Carmen, bagamat nagmamasid, ay napansin ang tapat na ugnayan nila. Isang araw, nagdala si Pablo ng isang saranggula sa parke. Ang perpektong hangin ay nagtaas sa saranggula habang tumatakbo ang mga bata. Ang kanilang kasiyahan ay hindi mapigilan, lalo na nang si Ernesto ay nagtagumpay na mapanatili itong mataas ng pinakamahabang oras. Ang masiglang yakap ni Pablo at ang taos-pusong ngiti niya kay Ernesto sa tagumpay ng bata ay nagbigay daan sa isang pagbabago sa pananaw ni Carmen. Ang pagsaksi kay Pablo sa tapat na kasiyahan na kasama ang mga bata ay nagbigay ng bagong pagtingin sa kanyang inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang dedikasyon ni Pablo. Ipinakita niya ang patuloy na interes sa buhay ng mga bata, mula sa kanilang schoolwork hanggang sa mga personal na hamon. Inisponsoran niya si Samuel sa mga klase sa sining, tinulungan si Ronald sa pagkatuto ng mga bagong salita at ipinagdiwang ang mga tagumpay ni Manuel sa math. Bagamat simple, ang mga sandaling ito ay may malalim na kahulugan. Ipinakita ang tapat na presensya ni Pablo sa buhay ng kanilang mga anak. Kahit na may paunang duda, natagpuan ni Carmen ang kanyang sarili na unti-unting kinikilala ang pagbabago ni Pablo. Ang mga pagsusumikap niya ay tila tapat na lumalampas sa mga simpleng galak. Ang gabi na sumama siya kay Carmen sa kusina, tumulong ng hindi nagsasalita, ay nagmarka ng isang maliit ngunit mahalagang pagbabago sa kanilang interaksyon. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay may kasamang pagpapakumbaba. Salamat sa pagpapahintulot na maging bahagi ng buhay nila, Carmen. Alam kong higit pa sa napatigil siya na ipinapakita ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Si Carmen ay tumigil, isang pinggan sa kamay, nais sanang magbigay ng matalim na sagot na magpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Ngunit nang humarap siya sa kanya, nakita niya hindi ang dating Pablo na puno ng tiwala, kundi isang lalaking tapat na nagsisikap na itama ang kanyang mga pagkakamali. Masaya sila. Iyon ang mahalaga, sagot niya, at bumalik sa paghuhugas ng pinggan. Sa kalooban, inamin niya ang isang personal na ginhawa sa pagtingin sa kasiyahan ng kanyang mga anak. Habang lumipas ang panahon, ang integrasyon ni Pablo sa araw-araw na buhay ng pamilya ay naging seamless. Ang hindi planadong pagtawag ni Manuel ng daddy sa isang magaan na sandali ay nagpatunay ng umuusbong na ugnayan sa pamilya, isang kaganapan na hindi nakatakas sa mata ni Carmen. Pinamahalaan ito ni Pablo ng maayos, tinanggap ang sandali ng may ngiti at itinuloy ang laro, isang pamamaraan na naghikayat sa ibang mga bata na dahan-dahan siyang tanggapin sa bagong papel na iyon. Kahit na umuusbong ang ugnayang ito, pinanatili ni Carmen ang kanyang autonomiya, tinitiyak na may tamang balanse sa pagtanggap ng paglahok ni Pablo at pagtibayin ang kanyang pangunahing papel bilang ina. Sa kahanga-hangang paraan, nirerespeto ni Pablo ang mga hangganan na ito, tumutulong ng hindi nanghihimasok. Ang payapang dinamika ay lalong napagtibay isang gabi nang magbahagi si Pablo ng isang photo album mula sa kanyang kabataan. Habang ikinukwento ang mga kwento sa likod ng bawat litrato, nakinig si Carmen at ang mga bata napapaakit sa pinagsamang kasaysayan.
isang tunay na sandali ng koneksyon na nagpapakita ng pagsisikap ni Pablo na itaguyod ang nakaraan at kasalukuyan, hindi lamang sa kanyang mga anak kundi kay Carmen din. Ngunit si Marisol na naiiwan sa mga revelations sa korte at ang pagbagsak ng kanyang impluensya ay nanonood sa mga pangyayaring ito na may lumalaking galit. Ang pagkawala ng kontrol at ang pampublikong kahihiyan ay nagpapalakas ng kanyang pagkamuhi. Nagtago siya sa likuran, naghihintay ng tamang pagkakataon, nagbabalak na guluhin ang kapayapaan na dahan-dahan ng binubuo ni na Carmen at Pablo. Ang kanyang mga plano ay nag-culminate sa isang nakakatakot na tawag kay Carmen na may banta ng paparating na kaguluhan. Iniisip mo bang magtatagal ang kapayapaang ito? Maghintay ka at makikita mo kung ano ang darating, banta ni Marisol mula sa kabilang linya. Ang instinctual na takot ni Carmen ay mabilis na napalitan ng isang resolusyon na hindi magpapadala. Inilapag niya ang telepono at bumalik sa kanyang pamilya. Ang kanyang determinasyon ay tumibay. Ang kamalayan ni Carmen sa posibleng pakikialam ni Marisol ay nagpatuloy sa kanyang pagiging mapagmatyag habang nakikita pa rin niya ang patuloy na dedikasyon ni Pablo sa kanilang mga anak. Si Pablo ay patuloy na naroroon, nakikilahok sa kanilang mga aktibidad na may tapat na interes at pagpapahalaga. Hindi lamang siya nakikilahok, kundi ipinagdiriwang din ang kanilang maliliit na tagumpay at tinutulungan ang kanilang mga hamon. Mula sa pagtulong kay Manuel sa isang proyekto sa paaralan hanggang sa pag-engganyo kay Ronald sa palaruan, ipinakita ni Pablo ang isang pangako na tapat at matatag. Habang ang pamilya ay umaangkop sa bagong normal, si Carmen ay nananatiling maingat ngunit bukas sa posibilidad ng pagbabago. Kinikilala ang mga tunay na pagsusumikap ni Pablo na magbago at paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Samantala, ang mga hindi natapos na galit at plano ni Marisol ay nagbabadya ng anino sa kanilang bagong pagtutulungan, nag-aalok ng mga karagdagang pagsubok sa hinaharap. Habang pinagmamasdan ni Carmen si Pablo sa kusina, mahina ngunit patuloy na hinihiwa ang mga gulay, hindi niya maiwasang magkomento ng may bahid ng ironya, "Hindi ko naisip na makikita kita sa kusina." Tumawa si Pablo habang ipinagpapatuloy ang kanyang hindi gaanong maayos na pagtatangka sa karot. "Alam ko, honestly, hindi ko kailanman kailangang gawin ito, pero sa tingin ko, panahon na para matutunan ko, hindi ba?" May isang tapat na pagsisikap sa ginagawa niyang iyon na hindi inaasahan ni Carmen na nakakagaan ng loob. Kinagabihan, ang mga pagsusumikap ni Pablo na makipag-ugnayan sa pamilya ay nagbago at naging mas melodiko. Kinuha niya ang gitara at pinagtitipon ang mga bata sa sofa. Ang musika na kanyang pinatugtog ay simple. Ang melodiya ay malinaw at bagamat minsan ay nagkamali siya sa mga lyrics, ang kanyang pagtatanghal ay nagdulot ng tawanan mula sa mga bata. Mula sa pinto ng kusina, pinagmamasdan ni Carmen ang tanawin at isang hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakikita niya ang tunay na kasiyahan at pagpapahinga sa mga bata. Isang tanawin na bihira at mahalaga. Sa mga sumunod na linggo, ang relasyon ng mga bata kay Pablo ay naging mas malalim sa mga paraang hindi pa lubos na inaasahan ni Carmen. Si Ernesto, na karaniwang tahimik, ay nagsimulang magtanong tungkol sa susunod na pagbisita ni Pablo tuwing siya ay aalis. Si Samuel ay masigasig na ipinakita ang kanyang mga pinakabagong guhit. Si Manuel ay regular na hinamon siya sa mga video games at si Ronald na mahiyain ay palaging sumusunod sa kanya, ginagaya ang bawat galaw niya. Ang pagsaksi sa umuusbong na ugnayan na ito ay nakakataba ng puso, ngunit nagdulot din ng mga komplikadong emosyon kay Carmen. Habang may bahagi sa kanya
na nagalak sa kanilang mga shared moments, may bahagi rin siyang natatakot sa posibleng sakit sa puso. Maaaring magtagal ba ang pagbabago ni Pablo? Matutulungan ba niyang patawarin siya ng lubos at tanggapin siya ng mas malapitan? Isang araw sa parke, habang pinapanood nila ang mga bata na nagtatapon ng frisbee, tinanong siya ni Pablo tungkol sa kanyang mga alalahanin. Salamat sa pagpapahintulot na maging nandito ako, Carmen. Alam kong hindi madali ang magbigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang boses ay may bigat ng pasasalamat at pagkilala sa nakaraan. Ang mga mata ni Carmen ay nanatili sa kanilang mga anak habang siya ay sumagot. Hindi ito tungkol sa tiwala, Pablo. Ito'y tungkol sa kanila. Kailangan nila ng katatagan at hindi ko kayang mag-risk na mawala ka muli. Naget ko, sagot ni Pablo. Ang kanyang ulo ay dumagilid ng malumanay. Pero nandito ako ngayon at hindi ako aalis. Nararamdaman ni Carmen ang tapat na intensyon sa kanyang mga salita at nagsimulang mag-isip na marahil ang kanyang mga pangako ngayon ay nakatayo sa mas matibay na pundasyon. Isang gabi, habang papalapit na ang oras ng pagtulog, naupo si Pablo kasama ang mga bata sa kanilang kwarto, hawak ang isang lumang photo album. Sabik na ibahagi ang mga kwento ng kanyang sariling kabataan. Tinuro niya ang isang litrato ng isang gawaing kahoy. Nung kasing edad niyo, mahilig akong magtayo ng mga bagay. Sabi niya, ang isang nostalgic na ngiti ay sumik sa kanyang mukha. Isang beses, binigyan ako ng tatay ko ng toy toolbox at ginugol ko ang ilang linggo sa pagtatayo ng isang maliit na bahay sa likod ng bahay. Hindi ito tumagal, gumuho pagkatapos ng unang ulan, but ang paggawa nito ang pinakamalaking saya na naranasan ko. Tumawa ang mga bata, iniisip ang eksena at si Manuel na nahulog sa kwento ay nagtanong, "Pwede mo bang gawin yon kasama kami, Dad?" Sumagot si Pablo nang may masigasig na pagtango. "Oo naman, mag-uumpisa tayo next weekend." Ang mga interaksyong ito mabagal ngunit tuloy-tuloy ay nagbubuo ng isang bagong mga alaala at karanasan, muling itinatayo at binabago ang dynamics ng pamilya. Habang pinagmamasdan ni Carmen ang mga sandaling ito, ang kanyang protektadong optimismo ay nagsimulang magsanib sa isang maingat na pag-asa na marahil just perhaps ay nagbubukas sila ng landas patungo sa isang matatag at suportadong hinaharap na magkasama. Habang nakikinig si Ronald kay Pablo, isang partikular na kwento tungkol sa isang construction toy ang kumuha ng kanyang atensyon. Nahulog si Ronald sa larawan ni Pablo habang naglalaro gamit ang laruan at nagtanong siya ng sunod-sunod na mga tanong tungkol sa mechanics ng laruan. Kinuha ni Pablo ang kanyang oras upang ipaliwanag ang bawat detalye ng laruan ng may pasensya. Pinagmamasdan ni Carmen mula sa pinto, napansin ang kislap ng paghanga sa mga mata ni Ronald at naramdaman ang pagbubuo ng isang mahalagang sandali. Pagkatapos ng gabi nang ang mga bata ay natutulog na, tahimik na pumasok si Carmen upang patayin ang ilaw. Nakita si Pablo na nakaupo pa rin sa sahig. May malungkot na ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang photo album. "Malaki ang ibig sabihin nito sa akin," bulong ni Pablo. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa mga alaala. "Binigyan nila ako ng isang bagay na hindi ko akalain na namiss ko." Tumigil si Carmen, tahimik na inamin ang kanyang mga salita bago siya umalis sa kwarto. Naramdaman ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Marahil oras na para reconsider ang mga bagay na dating hindi kayang mangyari, patawarin siya. Kinabukasan, dumating si Pablo na may mga gamit at supplies upang magtayo ng isang wooden playhouse sa bakuran kasama ang mga bata. Ang bakuran ay puno ng tawanan at magkasunod na tunog ng konstruksyon habang nagtutulungan silang lahat sa proyekto. Habang pinapanood mula sa porch, lumawak ang ngiti ni Carmen. Hindi lang ito isang simpleng aktibidad,
ito ay sumasagisag ng isang mas malalim na koneksyon na nabubuo. Ngunit si Carmen ay nananatiling maingat. Alam na ang presensya ni Marisol ay naroroon bilang isang posibleng banta sa kanilang bagong nabubuo na katahimikan. Gayunpaman, nagdesisyon siyang tangkilikin ang mga kasalukuyang sandali. Gabing iyon, habang ang mga bata ay natutulog, naiisip ni Carmen ang mga pagbabagong nangyari kamakailan. Nagbago si Pablo, hindi na siya ang parehong tao na kilala niya noon. Sa kabila ng mga imperpeksyon niya, ang dedikasyon niya sa pagiging isang aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ay halata. Marahil, oras na para bahagyang ibaba ang kanyang depensa. Gayunpaman, si Marisol na nagagalit sa lumalaking ugnayan ni Pablo at Carmen ay abala sa paggawa ng sarili niyang plano. Para sa kanya, ang kanilang bagong closeness ay isang paghamak sa relasyon niya kay Pablo at determinado siyang hindi maging sidelined sa pagkakataong ito. Ang buhay sa bahay ni Carmen ay nagsimulang mag-settle sa isang bagong routine ng payapang pamumuhay kasama si Pablo. Bagamat may mga emosyonal na pader pa, ang kanilang interaksyon ay naging mas magaan at ang oras nilang magkasama sa mga bata ay nagpapakita ng mga tunay na pagbabago. Si Pablo ay nagpapakita na ng pasensya at isang tapat na pangako sa pagiging kasali nang hindi nang hihimasok. Isang araw, habang naghahanda si Carmen ng pagkain, pumasok si Pablo sa kusina na may hawak na sobre. "Carmen, pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tanong niya. Ang tono ay mas malumanay kaysa karaniwan. Maingat na tumango si Carmen at inilapag ni Pablo ang sobre sa counter. Naglaan ng ilang sandali bago magsalita. "Alam kong matagal na akong naging tutol na magbigay ng tulong, pero sinusubukan kong magbago. Pakikonsidera ito." Hiling niya, itinutulak ang sobre palapit sa kanya. Sa loob ng sobre, natagpuan ni Carmen ang isang tseke na sapat upang tustusan ang ilang buwang bayarin at gastos para sa mga bata. Agad siyang tumutol. "Pablo, hindi ko kailangan ito. Kaya ko namang mag-isa," sagot niya. Nag-gesture si Pablo upang magpaliwanag, ang mukha niya ay seryoso. "Alam ko, Carmen, ang galing mong magpalaki sa kanila. Pero hindi lang ito tungkol sa pinansyal na suporta. Ito'y tungkol sa gusto kong magbahagi ng responsibilidad." Tumigil si Carmen, iniisip ang kanyang mga salita. Hindi tulad ng dating Pablo na ginagamit ang alok na ito upang magpatunay ng kontrol. May tapat na pagpapakumbaba sa kanyang approach ngayon. "I-consider ko," sabi niya sa wakas. Maingat na binalot ang tseke at ibinalik sa sobre. Ang pagtanggap ni Pablo sa maingat na tugon ni Carmen ay nagulat kay Carmen. Malinaw na nagsimula na niyang igalang ang mga hangganang itinakda niya. Habang lumilipas ang mga araw, naging maliwanag ang dedikasyon ni Pablo. Hindi lamang siya tumutulong sa pinansyal, kundi ganap ding nakikisalamuha sa mga pang-araw-araw na aktibidad ng mga bata. Inihatid niya sila sa paaralan, tinulungan sila sa kanilang mga takdang aralin at kahit natututo siyang harapin ang mga mini-krisis ng araw-araw tulad ng mga tantrums o pag-aayos ng mga sirang laruan. Nakita ni Carmen ang hindi inaasahang pagbabago, ngunit nakatulong din ito sa kanya na mapagtanto na si Pablo ay hindi na ang dating malayo at hindi kasali sa kanilang buhay, kundi isang ama na tunay na nakatutok sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Isang tahimik na gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw, naupo sina Pablo at Carmen sa porch habang natutulog ang mga bata. Ang buwan ay nagbigay ng banayad na liwanag sa bakuran na tinatanglawan ang kalat ng mga kagamitan na iniwan mula sa kanilang proyekto ng pagtatayo ng playhouse. "Hindi ko akalain na mauuwi ako dito," ini-confess ni Pablo, na binasag ang katahimikan. Tumingin si Carmen sa kanya, naisip kung ano ang ibig niyang sabihin.
Anong ibig mong sabihin dito? Kasama ko, kasama sila? Matagal na panahon, sobrang abala ako sa karera ko at sa pagtugon sa mga inaasahan ng ibang tao, kaya't nakalimutan ko kung ano talaga ang mahalaga. Ngayon, habang sinusubukan kong magbago, laging naiisip ko kung bakit ako tumagal bago ko nakita iyon. Nag-cross ng braso si Carmen, nakasandal sa doorframe. Minsan, nauunawaan lang natin kung ano ang mahalaga kapag nasa bingit tayo ng pagkawala ng lahat. Tumango si Pablo, ang mukha ay puno ng mas seryosong tono. Nag-atubili siya saglit bago nagsalita. Carmen, may isang bagay tungkol sa araw na iyon sa altar na kailangan kong sabihin sa iyo. Nagigting ang katawan ni Carmen, naghahanda na muling masaktan. Bagamat ang ilan sa mga sugat ay gumaling na, ang mga peklat ay nanatiling masakit. Gayunpaman, tumango siya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Hindi lang ako pinilit ng nanay ko na kansilahin ang kasal, kundi huminto siya saglit, kumuha ng malalim na hininga. Binigyan niya ako ng banta na ititigil ang lahat ng suportang pinansyal. Sinabi niya na kung pakakasalan kita, wala akong makukuha mula sa kanya. Nabigla si Carmen, hindi makapaniwala. Kaya iniwan mo ako dahil natakot kang mawala ang pera ng nanay mo. Hindi lang pera ang dahilan, mabilis na ipinaliwanag ni Pablo. Siya ang may kontrol sa bawat aspeto ng buhay ko. Naging duwag ako, Carmen. Hindi ko kayang harapin siya, kaya tumakas na lang ako. Alam ko, hindi nito pinapalusot ang mga ginawa ko, pero karapat dapat kang malaman ang katotohanan. Naramdaman ni Carmen ang isang halo ng galit at kaunting pag-unawa. Unti-unting nagiging buo ang mga piraso ng puzzle, ngunit ang pagkakatuklas ay hindi nakapagpawala ng sakit. Dapat sinabi mo na lang ito noon, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Sana nagtulungan tayo. Handa akong suportahan ka. Alam ko, sagot ni Pablo, ang mga mata ay nagpapakita ng tapat na pagsisisi. Bata pa ako at tanga, mali ang mga pinili ko at pinagsisihan ko ito araw-araw. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay naging mabigat ng tensyon, ngunit naramdaman ni Carmen na may isang bagay na nagsimulang magbago sa kanya. Hindi nito binura ang mga taon ng sakit, ngunit isang hakbang pasulong ito. Hindi ko alam kung kaya ko nang magpatawad ng buo, Pablo, pero ngayon naiintindihan ko na kung ano talaga ang nangyari, sabi ni Carmen. Tumango si Pablo, tinanggap ang kanyang posisyon ng may pagpapakumbaba. Iyon na lang ang maaari kong asahan. Kinabukasan, habang ang mga bata ay nagmamadaling niyayakap si Pablo, pinagmamasdan ni Carmen sila mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na pagbabago sa kanilang dinamika. Ang paglalakbay na daraanan ay nananatiling mahirap. Ngunit marahil, just perhaps, ang kanilang pamilya ay nagsisimula ng maghilom. Sa loob ng korte, muling napuno ng tensyon ang hangin. Dumating si Carmen ng maaga, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang abogado at kaibigang si Teresa. Malalim ang mga hininga upang mapanatili ang composure. Matapos malaman ang katotohanan ng iniwan siya sa altar, naramdaman niyang medyo nakatayo na siya, ngunit hindi pa handang ganap na magpatawad kay Pablo. Bagamat naging malambot ang kanilang relasyon, ang mga patuloy na legal na laban ay nananatiling malaki at mabigat sa kanyang dibdib. Pumasok si Pablo sa loob ng hukuman kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang kilos ay kapansin-pansin na mas seryoso at determinado kumpara sa dati. Hindi ito ang Pablo na kilala ni Carmen noon. Sa kabaligtaran, si Marisol ay wala. Ang kanyang pagkawala ay nagsasalita ng malaki kahit hindi nabanggit. Inisip ni Carmen na si Marisol ay umatras upang iwasan ang karagdagang kahihiyan matapos ang mga kamakailang paghayag. Nang pumasok ang hukom, nagsimula ang pagdinig.
Ang bawat abogado ng magkabilang panig ay nagbigay ng kanilang mga huling pahayag. Si Teresa, matalim gaya ng dati, ay binigyang diin ang matibay na emosyonal na koneksyon na nabuo ni Carmen sa mga bata at ang kanyang papel bilang tanging matatag na magulang sa kanilang buhay. Samantala, ang abogado ni Pablo ay ipinagtanggol ang kanyang bagong dedikasyon sa pagiging ama at ang kahalagahan nito para sa paglago ng mga bata. Nang umakyat sa stand si Pablo, pinagmamasdan siya ni Carmen ng mabuti. Nagsalita siya ng may kalmadong sinseridad, inaamin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at kinikilala ang mga agam-agam ni Carmen. Maliwanag ang kanyang pangako na mabawi ang tiwala ni Carmen at ng kanyang mga anak. "Huwag niyo akong asahan na patawarin agad ni Carmen," anya. "Ngunit narito ako upang patunayan na maaari kong maging ama na nararapat para sa mga anak ko at hindi ko sila iiwan." Ang kanyang pahayag ay tumagos sa buong hukuman. Nakaramdam ng agos ng emosyon si Carmen, ngunit pinanatili ang kanyang composure. Habang mahirap paniwalaan agad ang kanyang mga salita, kitang-kita ang kanyang katapatan. Nang dumating ang pagkakataon ni Carmen na magpatotoo, tumayo siya. Inaayos ang nanginginig niyang mga kamay habang binabalanse ang kanyang damit. Matibay ang kanyang boses. "5 taon ko na silang pinalaki mag-isa. Ako ang naging lahat ng mga anak ko. Pinagdaanan ko ang mga pagsubok na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Ang mga anak ko ang aking pangunahing prioridad at palaging gagawin ko ang lahat para sa kanilang kapakanan." Kung ito ay nangangahulugang kailangan kong payagan si Pablo na maging bahagi ng kanilang buhay, bukas ako sa posibilidad na iyon. Ngunit ang aking tiwala ay hindi basta-basta makakamtan. Maingat na nakinig ang hukom at inisip ang mga argumento mula sa magkabilang panig. Matapos ang ilang oras, ibinigay niya ang kanyang desisyon. Mananatili kay Carmen ang pangunahing kustodya, ngunit binigyan si Pablo ng regular na karapatan sa pagbisita at isang papel sa pagpapalaki ng mga bata. Inaasahan na magtulungan silang dalawa para sa kapakanan ng mga bata. Naghahalo ang kaluwagan at pangamba sa nararamdaman ni Carmen. Makatarungan ang desisyon, ngunit ang mga implikasyon para sa hinaharap ay nanatiling hindi tiyak. Mukhang nagpapasalamat si Pablo, nagpalitan sila ng isang maliit at mahinhing ngiti ni Carmen na tumugon ng isang tahimik na tango. Nang magsimulang mag-alisan ang mga tao sa loob ng hukuman, biglang lumabas si Marisol. Ang kanyang presensya ay hindi inaasahan at ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang tinitingnan si Pablo. "Akala mo ba talaga na maaari kang maging perpektong ama ngayon?" Hamon niya, ang boses ay puno ng pagdududa. Tinutukan ni Pablo ng mata si Marisol ng may kalmadong determinasyon. "Sinusubukan ko at yun ang pinakamahalaga." Tumawa si Marisol, ngunit ang kanyang tawa ay may halong pang-uuyam. "Sige, good luck, mag-isa ka na ngayon." Sa mga salitang iyon, nilisan niya si Pablo, tanda ng pagtatapos ng kanilang samahan. Para kay Carmen, ang pag-alis ni Marisol ay isang magaan na paghinga. Ngayon, nang walang panghihimasok ni Marisol, makakagawa ng progreso nang walang mga manipulasyong liko o hindi kailangang drama. Ngayong hapon ding iyon, dumaan si Pablo sa bahay ni Carmen. Ang kanyang layunin ay hindi lamang bisitahin ang mga bata, kundi makipag-usap din kay Carmen. Pagdating niya, agad na nagtakbuhan papunta sa kanya ang mga anak niya, pamilyar at komportable sa kanyang presensya. Si Carmen, sa kabilang banda, ay nanatili sa kusina, nanonood mula sa malayo. Pagkatapos umalis ng mga bata sa kanilang silid, lumapit si Pablo. Ang kanyang kilos ay may halong pag-aatubili at determinasyon. "Carmen, maaari ba kitang makausap?" tanong niya. Tumango siya at dinala siya sa sala kung saan pareho silang umupo sa sopa. Sinimulan ni Pablo ang pag-uusap.
Talagang pinahahalagahan ko ang pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na manatiling bahagi ng buhay ng mga bata. Hindi ito naging madali para sa iyo at nagpapasalamat ako. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang ipahayag. Nagbago ang ekspresyon ni Carmen at naging puno ng pag-aalinlangan at interes. Ano yon? Huminga ng malalim si Pablo at nagtipon ng lakas loob. May nararamdaman pa rin ako para sa iyo, laging ganun. Alam kong baka huli na, ngunit kailangan mong marinig ito mula sa akin. Nagulat si Carmen sa kanyang pag-amin. Binitbit niya ang bigat ng kanyang nakaraang paglimos, ngunit may mga bakas ng kanyang dating nararamdaman na nanatili. Ang kanyang deklarasyon ngayon ay nag-iwan sa kanya ng matinding kalituhan sa kalooban. Pablo, wala akong masabi, tapat niyang sinabi. Marami nang nangyari. Hindi ito isang bagay na maaari nating lutasin sa ilang salitang lamang. Naiintindihan ko, sagot niya, bahagyang ngumiti ng may lungkot. Hindi ko hinihingi ang kahit ano. Gusto ko lamang na malaman mong nararamdaman ko ito. At kung dumating ang panahon na handa ka ng pag-isipan ang ating nakaraan, nandito lang ako. Tahimik na tumagilid si Carmen at iginiit ni Pablo ang pangangailangan niyang magbigay ng espasyo. Tumayo siya, binati siya ng magandang gabi at umalis. Pinagmamasdan siya ni Carmen habang siya'y umalis. Naramdaman ng magkahalong emosyon, kaluwagan sa kanyang pagiging tapat, ngunit nabigla sa mga implikasyon. Tumingin siya sa kanyang mga anak na naglalaro sa kanilang kwarto. At nagpasya na magtuon muna sa kanilang kapakanan. Si Pablo ay sumusubok mag-reconcile at siguro sa hinaharap maaaring isaalang-alang ni Carmen ang kanyang nararamdaman, ngunit ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Sa mga buwan matapos ang legal na pag-aayos, unti-unting nagbago ang dynamics sa pagitan ni Carmen at Pablo. Naging mas pare-pareho ang presensya niya, hindi lamang sa buhay ng mga anak, kundi pati na rin sa araw-araw na buhay ni Carmen. Ang kanilang mga interaksyon na dati nakatuon lamang sa mga bata ay unti-unting naging mas malalim. Ang mga casual na tanghalian, mga pag-uusap sa hating gabi, at ang mga oras na magkasama sa mga outing kasama ang mga bata ay nagsimulang maging natural. Isang kaganapan na hindi inaasahan ng sinuman. Isang hapon habang ang mga bata ay naglalaro sa slide sa parke, lumapit si Pablo kay Carmen na may kabuntot na pag-aalinlangan. Carmen, nag-iisip ako, simula niya ng may pag-aalangan, tungkol sa atin, tungkol sa lahat. Pinanood siya ni Carmen ng mabuti na hinihikayat siyang magpatuloy. Paano kung subukan nating muli, hindi lang para sa mga bata, kundi para sa atin, dahil gusto kong patunayan na maaari akong maging partner na nararapat para sa iyo. Pumanhik si Carmen ng saglit, ang mata ay nakatutok sa mga batang naglalaro sa malayo. Ang mga nakaraang buwan ay nagpakita ng isang tunay na pagbabago kay Pablo. Naging mas mapagkumbaba siya, mas matiisin, at sa kabila ng mga sakit sa nakaraan, naramdaman ni Carmen na marahil, baka isang bagong simula ay sulit subukan. Hindi magiging madali ang muling pagbuo ng tiwala natin, Pablo. Nagsalita siya sa wakas. Maraming mga issue ang kailangan nating pag-usapan. Tumango si Pablo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-asa. Naiintindihan ko at handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan upang maitama ang lahat. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula silang muli, unti-unting muling binuo ang kanilang relasyon. Ngayon ay mas matalino, pinahalagahan nila ang kanilang mga anak at natutunan nilang magalak sa maliliit na bagay sa araw-araw. Si Pablo, na nagluluto ng hapunan pagkatapos ng abalang araw ni Carmen, ang mga nakakapagpasiglang mensahe mula kay Carmen tuwing mahirap si Pablo sa trabaho, at ang kanilang pagtawa
nang magkasama habang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro sa labas. Isang maaraw na araw, nagplano si Pablo ng isang picnic sa isang makulay na parang sa labas ng lungsod. Ang langit ay asul at may malumanay na hangin. Habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa mga bulaklak, nagmungkahi si Pablo ng isang pribadong lakad kasama si Carmen. Hawak ang isang misteryosong bagay sa kanyang kamay. Huminto sila sa isang tahimik na lugar na may magandang tanawin ng parang. Pagharap kay Carmen, seryoso ang mga mata ni Pablo. Carmen, itinuro mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa ating mga anak. Inaasikaso mo ako na maging mas mabuting tao para sa iyo at para sa kanila. Gusto ko na gawing permanente ang pagkakataon natin na ito. Pakakasalan mo ba ako? Ipinakita niya ang isang sing-sing sa isang maliit na kahon, simple ngunit elegante, na sumasalamin sa tapat na alok ng kanyang proposal. Puno ng luha ang mga mata ni Carmen. Ang magkaroon ng ganitong sandali ay parang isang malalayong panaginip, ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan, alam ng kanyang puso ang sagot. Opo, Pablo, pakakasalan kita. Ang mga bata na napansin ang espesyal na sandali ay agad lumapit, puno ng kasiyahan. Mami, ikakasal ka na ba? Magiging tunay na pamilya na ba tayo? Tanong ni Manuel. Habang tumatawa ng masaya, niyakap ni Carmen ang mga bata. Oo, mga mahal ko, magiging pamilya tayo. Habang ang mga plano para sa kasal ay umuusad, ang buong bahay ay abala sa masayang kaguluhan. Ang mga bata ay sabik na lumahok sa bawat aspeto. Si Manuel ang nangasiwa sa mga singsing. Si Samuel ang nagdekorasyon ng lugar gamit ang mga bulaklak. Si Ernesto ang naghanda ng isang nakakaantig na talumpati. At si Ronald ang naghatid kay Carmen sa altar. Ang kanilang kasal na ginanap sa isang makulay na hardin na pinaligiran ng mga mahal sa buhay ay nagsilbing isang makabayang pagtatapos sa mga pagsubok ng nakaraan at isang hakbang patungo sa isang pag-asa ng hinaharap. Ang kasunod na selebrasyon ay puno ng tawanan at sayawan sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw. Niyakap ni Pablo si Carmen sa kanilang unang sayaw. Binubulong ang mga pangako ng kaligayahan. Si Carmen, na naramdaman ang kasiyahan ay sumagot, magkasama na tayo ngayon, Pablo, at yun ang tunay na mahalaga. Pagdating ng gabi, habang humuhupa ang araw, nagbigay ang mga bata ng isang handmade na regalo, isang album na puno ng mga guhit ng mga mahahalagang sandali ng pamilya. Ang huling pahina na pinalamutian ng malalaki at magulong sulat kamay nila ay nagsasabing, ang pamilya namin ay magpakailanman. Hinaplos ni Carmen ang album sa kanyang dibdib at naramdaman ang isang malalim na kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, ngunit nagdala ito sa kanila sa sandaling ito. Isang pamilya na muling nabuo sa pamamagitan ng pagmamahal, pasensya at pagtatalaga sa mga bagong simula. Ano ang iyong opinyon sa desisyon ni Carmen na patawarin si Pablo at bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang relasyon? Sa tingin mo ba ito ang tamang desisyon para sa kanya at sa kanilang pamilya? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Paano mo iraranggo ang kwentong ito mula 0 hanggang 10? Ibigay ang iyong score at ipaalam sa amin kung ano ang iyong opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa lahat ng aming mga kwento. Gusto mo pa ba ng mga kwentong tulad nito? I-click ang end screen upang tuklasin ang iba pang emosyonal na mga kwento. Pinahahalagahan namin ang iyong partisipasyon at inaasahan ang iyong mga pananaw.